August 2016 nang naging laman siya ng mga balita. Ang disc jockey na si Karen Bordador ay inaresto dahil nasangkot umano sa kasong pagsusupply ng droga na iligal. Nakulong siya ng 5 taon para lang malaman na siya pala ay inosente. Napakatayog ng kanyang inakyat pero nakarating din sa kanyang paroroonan. Ano ang pakiramdam ng nakulong ng 5 taon na ikaw pala ay inosente? Magkukwento si Karen mismo sa atin tungkol sa kanyang tinatawag na rehas ng pag-asa. Model, celebrity host at kilalang radio DJ. Ito ang mundo na ginagalawan noon ni Karen Bordador. Kung kaya't hindi na bago sa kanya ang pakiramdam ng nasa spotlight. Ecstasy, marijuana at pero kakaibang eksena ang tumambad sa kanya. Noong ika-13 ng Agosto 2016. Dinatnan ng mga operatiba sa paglusob sa unit. So Karen, naaalala mo pa yung nangyari sa'yo nung gabing yun? Pagkatapos ng radio show, an event, and then sabi ko, sige, I'll visit my ex nga po. And then I went there, and then something happened, but it's exactly not what they said it was. Promise po sa akin, uuwi ako after. Pero yun na pala ang simula ng susunod mong 5 taon. Yes. Kampante si Karen noon na makakauwi pa rin siya sa kanyang pamilya. Pero ang ilang oras na paghihintay sa presinto, tumagal ng mga araw, linggo at buwan. Non-bailable o hindi pwedeng piyansahan ang kanyang naging kaso. So drug-related, it's kind of serious. I know. So, it's not your lifestyle. Out of character. I'm the type of person who likes encouraging people to be happy, like to find your passion, not to do anything that's illegal. That's so not me. Nasangkot si Karen sa umano'y pagsusupply ng mga party drugs sa ilang bar sa Metro Manila. Habang hinihintay na malinis ang kanyang pangalan, si Karen napiit sa selda. Sa mundong malayo sa marangya at makinang nabuhay na kanyang nakasanayan. And then, parang tumagal ng tumagal, bawat araw na lumilipas, may pag-asa ka pa rin na makakalabas ka. You know, Miss Karina, like when you're inside, lahat na ng pwede mong gawin para bigyan mo ng alam mo yun, yung positivity ng sarili mo gagawin mo eh. Kasi walang gagawa yun para sa'yo. Like, you can get really desperate, you can get really buryong, and then you're gonna wonder, meron pa ba akong bukas to wake up for? Masikip at marumi ang kulungan ni Karen. Limitado ang kanyang mga galaw. 5 minuto lang ang nakalaang oras para makagamit siya ng banyo. Pero sa kabila ng kinakaharap na sitwasyon, hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw makakalabas siya mula sa likod ng mga rehas ng kanyang bangungot. Nakatagpo siya ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Naging aktibo siya sa pagtulong sa mga kapwa niya bilanggo sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang programa sa loob ng piitan. Siguro ang maganda lang doon, kung matatawag na maganda, Karen, pinaglalaban niyo pa ang bail. So araw-araw may pag-asa ka? Oh, yes. May ganon, ano? What can we do? Kaya lang namin is to defend. We have no influence. Whatever is brought upon us, ipaglalaban mo na lang, di ba? Although, talagang napakahirap to the point na parang unfair. Unfair naman, hindi nga nangyari. Tapos, lalagay ka sa ganong sitwasyon. Saang punto ka na medyo na-desperado? After how many months? I think it would spurt out every other month, you know. I mean, I can't say I was positive the entire time. Merong mga low moments na parang, isang Christmas na naman. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Birthday ko na naman. Halos
Halos 5 taon na nagtiis si Karen sa loob ng piitan. Pero walang araw na hindi daw siya umiyak at pinanghinaan ng loob. Pilit man niyang nilalabanan ang kanyang madilim na sitwasyon. May mga gabing nawawalan pa rin siya ng pag-asa. Sa kanyang diary, isinulat ni Karen ang lahat ng kanyang mga nararamdamang kabiguan sa bawat araw na nagdadaan noon. Ang mga dasal ang naging sandigan ni Karen sa halos 5 taong nakakulong. Pag binabalikan mo yung mga ganyan, naiiyak ka ba pag mag-isa ka? Yeah, of course. Parang I can't believe I went through that. Like, how? I mean, like, even now, I'm thinking, how did I get through that? But then, yan po talaga personality ko eh. Ayoko matalo. Lalo sa mga sitwasyon na hindi maganda dahil gusto ko maibahagi yung sarili ko. Para yung mga tao around me magkakaroon ng pag-asa. Buo ang pag-asa ni Karen na sa tuwing magkakaroon siya ng hearing ay inaakala niyang siya ay makakalaya na. Pero si Karen ay naghihintay lamang noon sa wala dahil sa mabagal na pag-usad ng kanyang kaso na inabot na ng ilang taon. Ang kanyang inaasam na hustisya para patunayan na siya'y inosente ay mailap. Pinagtiisan din niya ang mga pagkain niya sa kulungan, kung kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na paglabas niya sa kulungan, kakainin niya ang pinakamasasarap na pagkaing hindi niya natikman sa loob ng halos 5 taon. Nito lamang Hunyo, kalakip ang mga matitibay na ebidensya at CCTV footage na patunayan sa wakas sa korte na inosente sa mga akusasyon si Karen. Ngunit minarapat na ng Rated Corina na wag nang idetalye ang laman ng mga nasabing matibay na ebidensya na nagpatunay sa wakas ng pagka-inosente ni Karen mula sa mga akusasyon. Ang kalayaang matagal na niyang hinihintay, sa wakas ay binigay. Si Karen ay nakalaya. Pero sa kanyang paglabas sa kulungan, baon ni Karen ang mga natutunan sa loob ng piitan. Kasama ang pagkakaibigang nabuo sa mga presong nakasama niya sa nakilalang bagong pamilya. Humugot si Karen ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nung pauwi ka na sa sasakyan, going home, ano yung iniisip mo? Even just stepping out, like that gate opening, parang, alam niyo po yung fresh air? Parang sabi ko, wow, parang yung filter, nagkaroon ako ng filter, parang aircon, parang iba talaga yung hangin sa laya. Iba talaga yung alam mong wala kang dark clouds. Yung the sun is brightly shining and it's your time. Parang ganun po. Tapos makalakad ka lang sa labas na walang nagbabantay sa inyo. Walang CCTV nakatingin. I'm free! Finally! So, ang dami kong gusto gawin. Ibang Karen na ang aming nakaharap. Mas matapang, mas palaban, at mas may puso sa panibagong yugto ng kanyang malayang buhay. Hi everyone! My name is Natagpuan niya ang pagbablog kung saan ibinabahagi niya ang kanyang naging karanasan. Puno ng pangarap si Karen sa kanyang bagong buhay. Marami siyang gustong gawin ngayong malaya na siya. Para sa kanya, ang mga panahong inilagi niya sa loob ng kulungan ang bumuo at nagbigay kahulugan sa kanyang pagkatao. Gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, tiyak may darating pa rin na liwanag para sa mas magandang kinabukasan. Matutong tumayo sa pagkakadapa at magpatuloy sa buhay ng may bagong pag-asa. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana.
So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita kung nandiyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.